Thank you, Mr. President. Mr. President, muli po akong tumatayo sa harapan ng ating mga kababayan upang minsan pa at posibleng sa huling pagkakataon ay mailahad ko ang aking damdamin at hindi para humudyat ng pagkakawatak-watak, bagkus ay magpaubaya at magbukas ng bagong kabanata sa ating kasaysayan. Mr. President, nasabi ko na nga po dati, malinis po ang aking konsensya. Ngayon na naisampa na ang kaso laban sa amin, hayaan nyo na pong harapin namin ito sa husgado. Ipaubaya na po natin ito sa korte at doon ko na po ipagtatanggol ang aking sarili. Ang atensyon na itinoon sa amin, ituon na natin sa mas mahalagang bagay na magbibigay kaginhawahan sa ating mga kababayan. Napakarami pong hinaharap na problema ng ating bayan na mas nangangailangan ng tama at mabilisang solusyon. Isipin na muna natin ang bayan, ang ating mga mamamayan, ang kanilang mga pangunahing mga pangangailangan. Tama na ang batuhan. Tama na ang siraan. Kung mamarapatin, may panawagan po ako sa ating mahal na Pangulong Aquino. Alam ko pong marami tayong di pa pagkakaunawaan sa usaping politikal, Ginoong Pangulo. Ngunit, iisa lang ang hangarin natin para sa bayan. President Aquino, nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan ng bansa sa loob ng natitira pang 2 taon bilang Pangulo. Sana ay gamitin mo ang iyong kapangyarihan para masolusyonan ang mga suliranin ng ating mga kababayan. Una na nga dito ay ang pagbibigay ng hanap buhay sa marami nating mga kababayan nang sila ay makapaghatid ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Pabilisin pa sana ang pagkilos sa ikaaayos ng kalagayan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda na hanggang ngayon ay sabik na sabik pa rin sa ating kalinga. Pag-ibayuhin pa sana ang paglaban ng mga pulis sa kriminalidad. Isaayos na agad ang kalagayan ng Ninoy Aquino International Airport para maging maayos ang serbisyo at maibangon ang imahe ng turismo sa bansa. Pakinggan at bigyang tugon ang mga hinaing na mga may sakit sa mga pampublikong ospital, lalo na ang mga patuloy na nangangailangan ng mga gamot at medikasyon. Para hindi na lumala pa ang ekonomiya, lapatan na ng agaran at pangmatagalang lunas ang napipintong krisis sa kuryente at enerhiya na damang-dama na ngayon sa Mindanao at malapit nang kumalat sa buong bansa. Pangalagaan sana ang pangunahing mga pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng edukasyon,
mga serbisyong panlipunan, at lalo na ang pagkain. Siguruhin na natin na may sapat na kakainin ang bawat Pilipino. Ilan lamang ito sa napakaraming kailangan at bigyang atensyon. Ginoong Pangulo, lead this country not with hatred, but with love. Lead the country towards unity and not partisanship. Push our nation's interests and not political agenda. Bibihira ang nabibigyan ng pagkakataon na maging Pangulo. At mapalad ka. Mapalad ka, Ginoong Pangulong Aquino. Panguluhan mo ang bansa sa kaunlaran at progreso para wag masayang ang 6 na taon na ipinagkatiwala sa iyo ng bayan. Napakasaklap na mahusgahan ka ng kasaysayan bilang isang tinimbang ngunit nagkulang. You still have 2 remaining years. Hindi tama at hindi maganda na maalala ka at ang iyong administrasyon sa pagpapakulong lamang ng mga hindi mo kaalyado. Jailing your oppositors should not be the only achievement and legacy you will be leaving behind. Sana po ay lubos na tayong magkaisa at magtulungan. Magsikap tayong sama-sama na maging disente ang buhay ng bawat Pilipino na hanggang ngayon ay puro kahig, walang tuka. Hindi ako nagdududa na kaya ng bansang umahon sa pagtutulungan ng mga pinuno. Maraming magagaling sa Kongreso, sa burokrasya, sa pribado. Ang kailangan lang ay magkaisa. The remaining 2 years is still enough. Kaya mo pa yan, Ginoong Pangulo. Kaya natin ito. Meron na tayong pagkakataon ngayon na mula sa pagkagiba ay bumangon bilang mas matibay na bansa. Ang hamon ngayon ay palakasin muli ang tiwala ng tao. Magagawa lamang ito kung ang mga pinuno ay magbibigay ng malinaw na halimbawa. Ang hamon ngayon ay bumaba tayo sa tao. Alamin ang kanilang mga tunay na pangangailangan at magkaisang pakinggan at tugunan ang mga hinaing ng bayan. Tama na po ang awayan. Tigilan na ang politikal ng paghihiwalay. Tama na ang pambebenga. Ang magkakaibang kulay ng ating bandila ay dapat sumagisag ng pagkakaisa at hindi pagkakaiba-iba. Adhikain ko po na sana mula ngayon ay wala ng dilaw, wala ng orange, wala ng berde, wala ng asul, at wala ng pula. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat. At yan ang dugong Pilipino. Isang dugo, isang diwa. Gamitin natin ito para tayo lubusang magkaisa, umunlad at lumigaya para sa bansa. Masyado nang nadungisan
ang mga institusyon na tanging kumakatawan at sandigan ng taong bayan. Sana lang po ang pagwasak sa reputasyon ng Senado at Kongreso ay walang kinalaman sa isang grand design para mawala ang tiwala ng publiko sa institusyong ito tungo sa malayang pag-abolish ng mga ito sa pamamagitan ng pagbago ng konstitusyon o tsa-tsa. Mr. President, napakarami na pong mga tao ang nabanggit sa usaping PDAF. Napakarami na pong nasasaktan. Napakarami nang nasira pagkatao dahil sa pagbato ng putik na parang alkitran na kumakapit sa balat at tumatagos hanggang kaluluwa. Pag nabanggit ka, tapos ka. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, wasak ka. Buhay ka pa, ibinuburol ka na at papanoorin ng buong mundo. At ililibing ka pa. Kaya nananawagan ako sa mga media. I appeal to our journalist commitment to responsibility and their sensitivities. Napakahirap pong bumuo ng pangalan. Pero sa isang iglap, ay durog na ito. Mr. President, paano po kung pagkatapos ng lahat ng ito, ay mapatunayang walang sala at ang isang taong nawasak na? Paano po, Ginoong Pangulo? May pag-asa pa kayang malinis? May pag-asa pa kayang malinis ang kanyang pangalan o maibangon niya pa ang kanyang pangalan at dignidad? Regardless, Mr. President, handa akong mapiit at magsakripisyo dahil alam kong sa tamang panahon ay lalabas at mangingibabaw pa rin ang katotohanan. Naniniwala pa rin ako na ang korte ay hindi papayag na mangibabaw ang kawalan ng katarungan. Nariyan kayo, aking mga kababayan, nasisiguruhing hindi mananaig ang kasinungalingan. Nandito pa rin ako sa kabila ng lahat para ipagpatuloy ang pakikibaka at kasama ng mga minamahal kong mga kababayan sa lahat ng pagkakataon, sa labas man o loob ng piitan. Mr. President, before I end, I also have a list. Mas matindi ito sa lahat ng iba pang listahan. Para sa ikabubuti po ng bansa. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ito. Wala akong itatago. Unang-una at higit sa lahat, nagpapasalamat ako by the way. First on my list is God.
Nagpapasalamat ako sa Diyos na alam kong na hindi niya ako bibigyan ng pagsubok na hindi ko malalagpasan. Lord, salamat po sa pagkakataon na higit ko kayong nakilala. Thank you for walking with me during these times of trial. Tulad ng lagi, alam ko pong hindi niyo po ako pababayaan. Alam ko pong hindi niyo pababayaan ang ating bayan. Pangalawa po sa aking listahan ay ang aking ama at pamilya na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas at tibay. Daddy, alam ko pong nanonood kayo. I love you. Babangon tayo. To my wife and kids, we shall be strong. Ipagpatuloy nyo at higit pang ibayuhin ang pagtulong sa kapwa. Mama, salamat. Salamat sa pagmamahal. Salamat. Pangatlo, my colleagues, this institution. Ipaglaban mo ang institusyong ito. Senator Recto, gentlemen, your economic foresight and expertise continue to benefit the country. Saludo ko sa iyo, pare. Senator Alan Peter, I wish you good luck in all your endeavors. Senator Soto, di lang kita tito, kuya pa. Marami akong naipasang batas noong majority floor ka. It is an honor working with you. Senator Honasan, I look up to you. Your humility is worth emulating. Your patriotism is beyond question. I salute you. Senator Miriam, I'm praying for your health. Get well soon, Mom. The Senate needs your expertise. Senator Lapid, kaibigan Lito, ikaw ang Leon Guerrero ng masa. Bida ka talaga. Senator T.J. Ginggona, kaibigan pa rin kita, no matter what. Lead the Blue Ribbon Committee in fulfilling its true mandate. Senator Sani Angara, I look up to your father. Continue his legacy. Senator Grace Poe, salamat. Nakita ko sa iyo ang puso ng iyong ama, ang tunay na panday.
ipagpatuloy mo ang hangarin niya para sa bayang ito. Senator Estrada, Cosa, hanggang dito ba naman magkakasama pa tayo? Siguro pinagtatawanan tayo ni Daboy ngayon sa langit. Pero huwag kang mag-alala. Sasamahan tayo ni Ipe sa kulungan. Haring Ipe. But kidding aside, pare, hindi ito ang katapusan natin. God is just preparing us for something better. Senator Loren, seatmate, I will miss your enthusiasm in serving our kababayans. Senator Trillanes, I will always admire your tenacity in fighting for the Filipino people. Senator JV, sa maikling panahon ng pagkakasama natin, nakita ko ang puso mo na tulad ng iyong ama. Isa lang ang hiling ko, magbati na kayong magkapatid. Pare, sige na. Senator Bam, keep it up. You're on the right track. Senator Coco, I will always treasure the advice and guidance of your father when we work together. I see him in you. Senator Serge, brilliant, a good person, and a good friend. Senator Pia, continue to be an inspiration to women. Senator Villar, isa kayong inspirasyon ng sipag at tiyaga. Mabuhay ka, Ninang. Senator Cheese, please be careful with your heart. But kidding aside, your passion is without equal. Senator Nancy, your father can truly be proud of you. Senator Bongbong, pare, nakita ko sa iyo ang sipag mo, ang galing mo, at ang talino mo. May aabangan pa ang bansa sa iyo. Senator Enrile, Manong, I can only wish I live a full life like yours. One of the greatest leaders of this country. Your brilliance, your experience brought a culture of excellence not only to this institution, but to every institution you have led. You are undoubtedly the ultimate statesman. To Congress, ibangon natin ang nayurakan na institusyon. At pagtulungan natin na hindi na muling mangyari ang ganitong yugto sa ating kasaysayan. Salamat po sa aking mga kasamahan at sa lahat ng mga empleyado na nagkaroon ako ng pagkakataong makatrabaho at makahalubilo. I thank this august chamber for being witness to my pure and genuine intentions to serve our people and give back to their kindness for the past 10 years. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon at karangalan na maging isang taas noong lingkod bayan
na kahanay ninyo. Salamat sa aking kaibigan, my party president, Congressman Martin Romualdez. Martin, di mo ako iniwan. Naramdaman ko sa iyo kung ano ang isang tunay na kaibigan. Salamat sa aking mga kapartido sa Lakas CMD, lalo na kay dating Pangulong Fidel Ramos, who mentored me and continue to share with me his kindness and wisdom. Former President and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, you have always been in my prayers, and I will always continue praying for you. Kaya mo yan, ma'am. Vice President Jojo Binay, you are a true man of vision. Your track record speaks for itself. Former President and Mayor Erap Estrada, may our present and future leaders emulate your sense of forgiveness. Tunay po kayong ama ng masang Pilipino. Nagpapasalamat din po ko sa industriya na aking kinalakihan at salamat sa aking mga tagahanga na sumuporta at tumakilig sa akin bilang artista sa pelikula at telebisyon. Gayon din sa lahat ng aking mga nakasama at nakatrabaho. Siyempre, hindi pwedeng mawala sa aking listahan ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa halos 20 milyong bumoto sa akin na hindi tumigil magtiwala, sumuporta at magmahal sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po ako magsasagawa sa aking mga tagahanga. Hindi po ako magsasawang na sabihin at kilalanin kayo na kayo ang dahilan kung bakit po ako naging isang Bong Revilla. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at lalaban. Kayo ang nagpapatibay sa aking kalooban at nagbibigay lakas at inspirasyon sa patuloy kong pakikibaka para sa katotohanan. Kung ang pagkakakulong ko ang siyang magiging susi sa pinto ng hustisya, ay malugod ko po itong tatanggapin. Nakapiring po ang katarungan at magkakaroon din ng tunay na hustisya. Kung hindi man ngayon, sa naaayong panahon. Makulong man ako, ngunit hindi nila makukulong ang aking pangarap at pagmamahal sa bayan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako mawawala. Hindi po kami mawawala ni Senator Enrile at ni Jinggoy. Tandaan po ninyo, kahit dumating man ang takip silim, hindi mapipigilan ang bukang liwayway. Sisikat muli ang araw at magbibigay liwanag muli sa kadiliman. Thank you, Mr. President. Mr. President, muli po akong tumatayo sa harapan ng ating mga kababayan upang minsan pa at posibleng sa huling pagkakataon ay mailahad ko ang aking damdamin at hindi para humudyat
ng pagkakawatak-watak. Bagkus ay magpaubaya at magbukas ng bagong kabanata sa ating kasaysayan. Mr. President, nasabi ko na nga po dati, malinis po ang aking konsensya. Ngayon na naisampa na ang kaso laban sa amin, hayaan nyo na pong harapin namin ito sa husgado. Ipaubaya na po natin ito sa korte at doon ko na po ipagtatanggol ang aking sarili. Ang atensyon na itinoon sa amin, ituon na natin sa mas mahalagang bagay na magbibigay kaginhawahan sa ating mga kababayan. Napakarami pong hinaharap na problema ng ating bayan na mas nangangailangan ng tama at mabilisang solusyon. Isipin na muna natin ang bayan, ang ating mga mamamayan, ang kanilang mga pangunahing mga pangangailangan. Tama na ang batuhan. Tama na ang siraan. Kung mamarapatin, may panawagan po ako sa ating mahal na Pangulong Aquino. Alam ko pong marami tayong di pa pagkakaunawaan sa usaping politikal, Ginoong Pangulo. Ngunit, iisa lang ang hangarin natin para sa bayan. President Aquino, nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan ng bansa sa loob ng natitira pang 2 taon bilang Pangulo. Sana ay gamitin mo ang iyong kapangyarihan para masolusyonan ang mga suliranin ng ating mga kababayan. Una na nga dito ay ang pagbibigay ng hanap buhay sa marami nating mga kababayan nang sila ay makapaghatid ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Pabilisin pa sana ang pagkilos sa ikaaayos ng kalagayan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda na hanggang ngayon ay sabik na sabik pa rin sa ating kalinga. Pag-ibayuhin pa sana ang paglaban ng mga pulis sa kriminalidad. Isaayos na agad ang kalagayan ng Ninoy Aquino International Airport para maging maayos ang serbisyo at maibangon ang imahe ng turismo sa bansa. Pakinggan at bigyang tugon ang mga hinaing na mga may sakit sa mga pampublikong ospital, lalo na ang mga patuloy na nangangailangan ng mga gamot at medikasyon. Para hindi na lumala pa ang ekonomiya, lapatan na ng agaran at pangmatagalang lunas ang napipintong krisis sa kuryente at enerhiya na damang-dama na ngayon sa Mindanao at malapit nang kumalat sa buong bansa. Pangalagaan sana ang pangunahing mga pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng edukasyon, mga serbisyong panlipunan, at lalo na ang pagkain. Siguruhin na natin na may sapat na kakainin ang bawat Katapusan natin. God is just preparing us for something better. Senator Loren, seatmate, I will miss your enthusiasm in serving our kababayans.
Senator Trillanes, I will always admire your tenacity in fighting for the Filipino people. Senator JV, Mic test, mic test, mic test. Ano, mic test pa po. sa maikling panahon ng pagkakasama natin, nakita ko ang puso mo na tulad ng iyong ama. Isa lang ang hiling ko, magbati na kayong magkapatid. Pare, sige na. Senator Bam, keep it up. You're on the right track. Senator Coco, I will always treasure the advice and guidance of your father when we work together. I see him in you. Senator Serge, brilliant, a good person, and a good friend. Senator Pia, continue to be an inspiration to women. Senator Villar, isa kayong inspirasyon ng sipag at tiyaga. Mabuhay ka, Ninang. Senator Cheese, please be careful with your heart. Mic test, mic test. Mic test, mic But test. kidding aside, 3, 4, 5. your passion is without equal. Hindi pa po, after po niyan siya nga tayo papasok. Senator Nancy, your father can truly be proud of you. Senator Bongbong, pare, nakita ko sa'yo ang sipag mo, ang galing mo, at ang talino mo. May aabangan pa ang bansa sa'yo. Senator Enrile, Manong, I can only wish I live a full life like yours. One of the greatest leaders of this country. Your brilliance, your experience brought a culture of excellence not only to this institution, but to every institution you have led. You are undoubtedly the ultimate statesman. To Congress, ibangon natin ang nayurakan na institusyon. At pagtulungan natin na hindi na muling mangyari ang ganitong yugto sa ating kasaysayan. Salamat po sa aking mga kasamahan at sa lahat ng mga empleyado na nagkaroon ako ng pagkakataong makatrabaho at makahalubilo. I thank this august chamber for being witness to my pure and genuine intentions to serve our people and give back to their kindness for the past 10 years. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon at karangalan na maging isang taas noong lingkod bayan na kahanay ninyo. Salamat sa aking kaibigan, my party president, Congressman Martin Romualdez. Martin, di mo ako iniwan. Naramdaman ko sa iyo kung ano ang isang tunay na kaibigan. Salamat sa aking mga kapartido sa Lakas CMD, lalo na kay dating Pangulong Fidel Ramos, who mentored me and continue to share with me his kindness and wisdom. Former President and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, you have always been in my prayers, and I will always continue praying for you. Kaya mo yan, ma'am. Vice President Jojo Filipino, ilan lamang ito
sa napakaraming kailangan at bigyang atensyon. Ginoong Pangulo, lead this country not with hatred, but with love. Lead the country towards unity and not partisanship. Push our nation's interests and not political agenda. Bibihira ang nabibigyan ng pagkakataon na maging Pangulo. At mapalad ka. Mapalad ka, Ginoong Pangulong Aquino. Panguluhan mo ang bansa sa kaunlaran at progreso para wag masayang ang 6 na taon na ipinagkatiwala sa iyo ng bayan. Napakasaklap na mahusgahan ka ng kasaysayan bilang isang tinimbang ngunit nagkulang. You still have 2 remaining years. Hindi tama at hindi maganda na maalala ka at ang iyong administrasyon sa pagpapakulong lamang ng mga hindi mo kaalyado. Jailing your oppositors should not be the only achievement and legacy you will be leaving behind. Sana po ay lubos na tayong magkaisa at magtulungan. Magsikap tayong sama-sama na maging disente ang buhay ng bawat Pilipino na hanggang ngayon ay puro kahig, walang tuka. Hindi ako nagdududa na kaya ng bansang umahon sa pagtutulungan ng mga pinuno. Maraming magagaling sa Kongreso, sa burokrasya, sa pribado. Ang kailangan lang ay magkaisa. The remaining 2 years is still enough. Kaya mo pa yan, Ginoong Pangulo. Kaya natin ito. Meron na tayong pagkakataon ngayon na mula sa pagkagiba ay bumangon bilang mas matibay na bansa. Ang hamon ngayon ay palakasin muli ang tiwala ng tao. Magagawa lamang ito kung ang mga pinuno ay magbibigay ng malinaw na halimbawa. Ang hamon ngayon ay bumaba tayo sa tao. Alamin ang kanilang mga tunay na pangangailangan at magkaisang pakinggan at tugunan ang mga hinaing ng bayan. Tama na po ang awayan. Tigilin na ang politikal ng paghihiwalay. Tama na ang pambebenga. Ang magkakaibang kulay ng ating bandila ay dapat sumagisag ng pagkakaisa at hindi pagkakaiba-iba. Adhikain ko po na sana mula ngayon ay wala ng dilaw, wala ng orange, wala ng berde, wala ng asul, at wala ng pula. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat. At yan ang dugong Pilipino. Isang dugo, isang diwa. Gamitin natin ito para tayo lubusang magkaisa, umunlad at lumigaya para sa bansa. Masyado nang nadungisan ang mga institusyon na tanging kumakatawan at sandigan ng taong bayan. Sana lang po ang pagwasak sa reputasyon ng Senado at Kongreso
ay walang kinalaman sa isang grand design para mawala ang tiwala ng publiko sa institusyong ito. Thank you for walking with me during these times of trial. Tulad ng lagi, alam ko pong hindi niyo po ako pababayaan. Alam ko pong hindi niyo pababayaan ang ating bayan. Pangalawa po sa aking listahan ay ang aking ama at pamilya na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas at tibay. Daddy, alam ko pong nanonood kayo. I love you. Babangon tayo. To my wife and kids, we shall be strong. Ipagpatuloy nyo at higit pang ibayuhin ang pagtulong sa kapwa. Mama, salamat. Salamat sa pagmamahal. Salamat. Pangatlo, my colleagues, this institution. Ipaglaban mo ang institusyong ito. Senator Recto, gentlemen, your economic foresight and expertise continue to benefit the country. Saludo ko sa iyo, pare. Senator Alan Peter, I wish you good luck in all your endeavors. Senator Soto, di lang kita tito, kuya pa. Marami akong naipasang batas nung majority floor ka. It is an honor working with you. Senator Honasan, I look up to you. Your humility is worth emulating. Your patriotism is beyond question. I salute you. Senator Miriam, I'm praying for your health. Get well soon, Mom. The Senate needs your expertise. Senator Lapid, kaibigan Lito, ikaw ang Leon Guerrero ng masa. Bida ka talaga. Senator T.J. Gingona, kaibigan pa rin kita, no matter what. Lead the Blue Ribbon Committee in fulfilling its true mandate. Senator Sani Angara, I look up to your father. Continue his legacy. Senator Grace Poe, salamat. Nakita ko sa iyo ang puso ng iyong ama, ang tunay na panday. Ipagpatuloy mo ang hangarin niya para sa bayang ito. Senator Estrada, Kosa, hanggang dito ba naman magkakasama pa tayo?
Siguro, pinagtatawanan tayo ni Daboy ngayon sa langit. Pero, huwag kang mag-alala. Sasamahan tayo ni Ipe sa kulungan. Haring Ipe. But kidding aside, pare, hindi ito ang ito. Tungo sa malayang pag-abolish ng mga ito sa pamamagitan ng pagbago ng konstitusyon o tsa-tsa. Mr. President, napakarami na pong mga tao ang nabanggit sa usaping PDAF. Napakarami na pong nasasaktan. Napakarami nang nasira pagkatao dahil sa pagbato ng putik na parang alkitran na kumakapit sa balat at tumatagos hanggang kaluluwa. Pag nabanggit ka, tapos ka. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, wasak ka. Buhay ka pa, ibinuburol ka na at papanoorin ng buong mundo. At ililibing ka pa. Kaya nananawagan ako sa mga media. I appeal to our journalist commitment to responsibility and their sensitivities. Napakahirap pong bumuo ng pangalan. Pero sa isang iglap, ay durog na ito. Mr. President, paano po kung pagkatapos ng lahat ng ito, ay mapatunayang walang sala at ang isang taong nawasak na? Paano po, Ginoong Pangulo? May pag-asa pa kayang malinis? May pag-asa pa kayang malinis ang kanyang pangalan o maibangon niya pa ang kanyang pangalan at dignidad? Regardless, Mr. President, handa akong mapiit at magsakripisyo dahil alam kong sa tamang panahon ay lalabas at mangingibabaw pa rin ang katotohanan. Naniniwala pa rin ako na ang korte ay hindi papayag na mangibabaw ang kawalan ng katarungan. Nariyan kayo, aking mga kababayan, nasisiguruhing hindi mananaig ang kasinungalingan. Nandito pa rin ako sa kabila ng lahat para ipagpatuloy ang pakikibaka at kasama ng mga minamahal kong mga kababayan sa lahat ng pagkakataon, sa labas man o loob ng piitan. Mr. President, before I end, I also have a list. Mas matindi ito sa lahat ng iba pang listahan. Para sa ikabubuti po ng bansa. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ito. Wala akong itatago. Unang-una at higit sa lahat, nagpapasalamat ako by the way. First on my list is God.
Nagpapasalamat ako sa Diyos na alam kong hindi niya ako bibigyan ng pagsubok na hindi ko malalagpasan. Lord, salamat po sa pagkakataon na higit ko kayong nakilala.